May trending na naman na car buying scam story sa social media ngayon. Yung kwento na pinost ni Dayan Faraon na umabot ng sandamakmak na reaction, comments at shares. Ano nga ba nangyari? Tara, pag-usapan natin. Basahin natin ang kwento ni Dayan. April 8, 2023, masaya sila nakakuha ng kotse as shown in the picture. Ang kwento, kailangan daw ng kotse pero sarado mga kasa kasi Holy Week. Marketplace ang bagsak. May brand new na pwedeng makuha, nasa tao. Mas mura pa sa kasa, 1.8 million SRP na 1.6M na lang ang presyo. May kasama pang transfer of ownership na serbisyo. Since mas mura siya ng konti sa kasa, ginrab na. After a year na nagamit, naipangalan sa kanila yung kotse at napa-verify sa LTO na legit ang record at naipangalan nga sa kanila. At nung June 2024, binenta na nila. Nung May 30, 2025, halos 1 year na nasa next owner. Nung mga 9:30 PM, may dumating sa bahay nung next owner. Nakita daw sa lipa itong sasakyan. Sinundan hanggang sa kinuusap sila na matagal na daw hinahanap yung kotse. Kasi daw, yung kumuha ng Fortuner ay hindi nagbayad kahit isang buwan. Wala ring DP. Wala daw pinakitang letter na kahit ano na may case, complaint, or anything. As in, wala. Tapos, nagtataka si Dayan, bakit pumayag ang Toyota na ilabas yung car ng ganon? Naka-release, 2 susi, meron din invoice, receipt na paid in cash sa nakapangalan sa ORCR. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Dito, sa kwento niya, na yung nakaharap na taga-TFS, may tinawagan na taga-HPG at pinapadala daw kagad ang kotse sa kampo sa may Kumintang, Batangas. Pinasay ng affidavit of voluntary surrender kahit literally hindi naman voluntarily kasi sa pilitan. Yung ORCR kinuha daw ng taga-TFS kahit illegal daw yung pagkuha nila kasi wala naman daw complaint letter or order or whatsoever. Na-stress sila mag-asawa. Nagpunta sila kila Idol Rafi noong June 5 para humingi ng tulong. At in-advisean sila na ipablotter. Ginawa nila to sa Carmona kasi doon nila kinuha yung sasakyan. At nung nagpablotter sila sa police station, nalaman nila na may ganitong kaso na rin. At isang grupo ng sindikato ang involved. May 3 attorney pa nga daw ang nagtatanggol para hindi makuha ang perang pinangbili ng kotse sa kanila. Tapos, etong mga sumusunod ay mga pahayag na lang ni Dayan. Nakakapagod, napakalaking pera, nakakapanlumo, pero pinapasa Diyos na lang nila. Sa Toyota, na sana wag nang kunin yung sasakyan dahil nakapangalan na sa kanila. Purchased in good faith. Kung may hahabulin man, sana yung hindi nagbayad or yung original registered owner. At sa nanloko sa kanila, pinapasa Diyos na lang nila uli. Malamang ngayon, ang nasa isip mo sa kwento na to, paano nangyari yun? Anong gagawin? At paano maiwasan? 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers, lalo na sa pag-promote ng critical thinking pagdating sa car ownership. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Bago natin i-discuss, balikan muna natin mga sinabi niya. Yung may brand new na makukuha sa tao na mas mura pa sa kasa, biggest red flag kagad to. Kasi walang brand new na nasa tao. Kasi ultimo pagkarolyo pa lang yan palabas ng dealer, second hand na. Tsaka hindi pa ba tayo natututo sa DigiCar scam? Paano nangyari na mas mura pa ang benta nila ng brand new sa dealer? In short, too good to be true. Sa 1.8M to 1.6M na diferensya, kahagat ka ba? Tsaka yung kwento na dahil sarado daw ang kasa sa Holy Week, sa marketplace na lang bibili. Ano yun? Tapos, yung nagtataka siya na bakit pumayag Toyota na gano'n na ilabas ang kotse, yung may invoice, 2 susi, etc. Well,
Ganun naman talaga kasi kapag nag-release ng sasakyan. Hindi naman dahil naka-loan ito, isa lang ang susi na ibibigay sa'yo. Tapos yung request niya sa Toyota na sana wag na kunin yung sasakyan, paalala ko lang, hindi nga to sa Toyota binili, sa isang tao sa marketplace. Okay, pag-usapan na natin paano to nangyari. Dalawang modus lang ang nakikita ko dito. Kung meron ka pang ibang nakita, i-share mo naman sa comment section. So eto na yun. Either nasindikato sila sa pagbili ng sasakyan or nasindikato sila sa paghatak ng sasakyan. Meron kasi mga taong nagpapanggap na naghahatak ng sasakyan na mga loan. Papalabasin na delinquent payer kahit na hindi naman. Yung akala mong hatak, yung pala carnap. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Pero base sa kwento nila na dinala sa kampo ng Batangas, kung ito ay kampo ng pulis, mukhang legit naman yung paghatak. Kaya X na. Tumutok na tayo sa MO ng mga sindikato sa pagbebenta ng sasakyan. Isa na dito yung tinatawag na talon kasa. Yung pagbenta ng brand new na sasakyan galing sa isang individual na naka-loan. Tapos binibenta ng brand new. Kung iisipin mo, hindi to dapat mangyari. Kasi naka-loan nga. Hindi dapat papayag ang LTO mapalitan ang registered owner kung ito ay naka-loan pa. Pero nangyayari. So ang hindi natin alam dito, since yung original owner ang nag-transfer ng ownership kung paano niya to ginawa. Madalas, pinipeke na lang nila ang papeles na binibigay sa sumunod na napagbentahan. Pero according kay Dayan, na-verify pa sa LTO. So ano ibig sabihin nun, di ba? Kung nangyari ito sa'yo, tama ang payo ni Idol Raffy Tulfo, magpa-blotter. Maganda na rin na idagdag dito ay mag-consult sa attorney. Kasi pwede kang sumabit sa anti-fencing law. Ito yung batas natin sa pagbili at pagbenta ng nakaw. Or kung meron kang hawak na isang nakaw at ikaw yung napag-abutan. Kaya kung totoong merong pagnanakaw na pangyayari, directly or indirectly, sa opinion ko, tama nga na i-voluntary surrender, kahit hindi literal. At para sa mga nanonood pa rin, kahit napakahaba na ng episode na to, ito ang key takeaway lessons natin. Makipag-transact sa mga legit na institusyon. Bumili sa kasa. Actually, since Toyota Fortuner na rin naman ang example sa sitwasyon na to, kahit second hand, meron rin ang Toyota mismo. Meron silang T-Sure. Ito yung second hand arm ng Toyota. At ang tagline nila, sure ka dito. Hindi to paid advertisement nakita ko lang. At kapag may nagpresentang hahatak ng kotse mo, hingan mo ng collection ID yung tao. Dapat meron sila nito. Usually, may sheriff o HPG silang kasama. May papel man o wala, i-confirm mo mismo sa financing institution ang paghatak ng sasakyan. Tawagan mo yung customer hotline. Sa dami ng second-hand car buying scams, suriin natin mabuti ang pagbili ng sasakyan. Mas mabuting piliin ang mga registered car dealers kasi kahit papaano, mas may assurance. Kaya tandaan, if it's too good to be true, malamang yun na yun. Tingin mo ba, dapat mas galingan pa ng mga nasa otoridad ang kanilang trabaho o nasa kapwa Pilipino na natin para hindi ma-scam? Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.